Sa gitna ng makakapal na kagubatan sa lalawigan ng Aurora, ay matatagpuan ang tahimik na baryo ng San Ismo. Maliit lamang ang baryong iyon, ngunit sagana sa palayan, gulayan at ilog na nagbibigay buhay sa mga tao. Ang pinakamahalagang bahagi ng baryo ay ang malawak na ilog Maharlika na siyang pinagkukunan nila ng tubig, isda at kabuhayan. Ngunit sa kabila ng ganda ng ilog ay may isang nilalang na kinatatakutan ng lahat, isang napakalaking buwaya. Tinatawag ito ng matatanda na si Banak. Ayon sa mga kwento, matagal nang naninirahan ang dambuhalang buwaya sa kailaliman ng ilog. Marami na raw itong bangkang pinalubog noon at ilang hayop ang nawala sa tabi ng pampang. Dahil dito, ipinagbawal ng mga magulang sa kanilang mga anak ang paglapit sa malalim na bahagi ng ilog. Kapag sumasapit ang gabi, madalas ikwento ng matatanda ang anino ng buayang lumulutang sa ilalim ng buwan. Kaya kahit matatapang na mangingisda ay umiiwas sa gitna ng ilog Maharlika. Isa sa mga batang nakatira sa baryo ay si Diego, isang 16 na taong gulang na anak ng mangingisdang si Mang Ruben. Mabait at masipag si Diego, ngunit likas sa kanya ang pagiging mausisa. Hindi siya naniniwala sa lahat ng kwento ng matatanda tungkol sa buwaya. Baka naman ordinaryong hayop lang iyon, madalas niyang sabihin sa kaniyang mga kaibigan. Ngunit agad siyang sinasaway ng kaniyang ina. Huwag kang matigas ang ulo, maraming nawawala sa ilog na iyan. Sa kabila nito ay hindi nawala ang pagnanais ni Diego na malaman ang katotohanan tungkol kay Banak. Isang umaga, habang nangingisda siya kasama ang kaniyang ama, may napansin silang kakaiba sa ilog. Tahimik ang tubig at tila walang galaw ang paligid. Maging ang mga ibon ay hindi marinig. Mukhang may bagyo, bulong ni Mang Ruben. Tumingala si Diego sa kalangitan at nakita niya ang maiitim na ulap na mabilis na nagtipon sa ibabaw ng kabundukan. Hindi nagtagal ay malalakas na hangin ang humampas sa baryo. Nagsimulang magtakbuhan ang mga tao pauwi, habang ang iba na may nagmamadaling iligtas ang kanilang mga hayop at ani. Kinagabihan ay bumuhos ang napakalakas na ulan. Hindi pa man nararanasan ng baryo ang ganoong kalakas na unos. Dumagundong ang kulog habang rumaragasa ang hangin sa mga bubong ng kabahayan. Unti-unting tumaas ang tubig sa ilog Maharlika. Nagtipon-tipon ang mga tao sa sentro ng baryo habang nag-aalala. Kapag umapaw ang ilog, lulubog tayo, sigaw ng kapitan. Lumipas ang ilang oras at lalo pang lumakas ang ulan. Unti-unti nang pinapasok ng baha ang mga bahay na malapit sa ilog. Maraming pamilya ang nagsimulang lumikas. Ngunit may isang malaking problema. Ang tulay na kahoy na nagsisilbing daan palabas ng baryo ay unti-unti nang inaanod ng rumaragasang tubig. Paano tayo makakatawid? Umiiyak na tanong ng mga tao. Hindi makalabas ang baryo dahil sa baha at malalim na putik. Ang iba na may naiwan sa magkabilang panig ng ilog. Sa gitna ng kaguluhan ay may batang babae na nagngangalang Lina ang nahiwalay sa kaniyang ina.
Habang tumatakbo ang mga tao ay nadulas siya sa maputik na daan at tuluyang nahulog sa rumaragasang tubig. "Lina!" sigaw ng kaniyang ina. Nagkagulo ang lahat ngunit walang makalapit dahil napakalakas ng agos. Palubog-lubog ang bata habang inaanod ng baha. Biglang may malaking anino ang lumitaw mula sa gitna ng ilog. Napahinto ang lahat. Unti-unting umangat sa tubig ang dambuhalang buhaya. Si Banak. Napasigaw ang mga tao sa takot. Akala nila ay lalapain ng buhaya ang bata. Ngunit sa halip ay may hindi inaasahang nangyari. Maingat na nilapitan ni Banak si Lina. Itinaas nito ang ulo upang hindi tuluyang malunod ang bata. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang itinulak ng buhaya patungo sa mabababaw na bahagi ng ilog. Hindi makapaniwala ang mga tao. Mabilis na tumakbo si Diego upang hilahin si Lina palabas ng tubig. Nang makaligtas ang bata ay agad na umurong si Banak at muling lumubog sa madilim na ilog. Tahimik ang lahat, walang makapagsalita sa kanilang nasaksihan. Niligtas tayo ng buhaya, bulong ng isang matanda. Ngunit hindi pa tapos ang panganib. Habang tumatagal ay lalo pang tumataas ang tubig. Nagsimulang mabiyak ang lupa malapit sa ilog at may malalaking troso ng inaanod pababa mula sa kabundukan. Lumapit si Diego sa pampang at muling nakita ang malaking anino ni Banak sa ilalim ng tubig. At sa unang pagkakataon ay hindi siya nakaramdam ng takot. Sa halip ay tila may kakaibang pakiramdam siyang nagsasabing may nais ipahiwatig ang buhaya. Maya-maya'y mabilis na lumangoy si Banak patungo sa gawing hilaga ng ilog. Napansin ni Diego na paulit-ulit itong bumabalik at tila hinihikayat siyang sumunod. Ano kaya ang gusto niyang sabihin? Tanong niya sa sarili. Ngunit bago pa siya makapag-isip, ay isang malakas na ugong ang narinig mula sa kabundukan. Unti-unting namutla ang mga tao. May napakalaking baha na paparating mula sa itaas ng ilog. At sa gabing iyon, magsisimula ang pinakamapanganib na trahedyang haharapin ng baryo ng San Ismo. Lumakas ng lumakas ang ugong mula sa kabundukan habang patuloy ang walang tigil na ulan sa baryo ng San Ismo. Ang dati tahimik na ilog Maharlika ay naging isang dambuhalang halimaw na handang lamunin ang lahat ng madaanan nito. Nagsisigawan ang mga tao habang nagmamadaling iligtas ang kanilang pamilya. Ang iba'y pasan ang kanilang mga anak habang ang matatanda na may pilit na naglalakad sa gitna ng putik at baha. Ngunit sa kabila ng takot ng lahat ay nanatiling nakatingin si Diego sa ilog. Naroon pa rin ang malaking anino ni Banak. Paulit-ulit itong umaahon at lumulubog habang nakatingin kay Diego. Tila may nais itong iparating. "Diego, halika na rito!" Sigaw ng kaniyang ama mula sa mataas na bahagi ng baryo. Ngunit hindi gumalaw ang binata. May kakaibang pakiramdam siyang hindi niya maipaliwanag. Pakiramdam niya ay may malaking panganib na paparating at alam iyon ng buhaya. Muling lumangoy si Banak patungo sa hilagang bahagi ng ilog. Saglit itong huminto at muling tumingin kay Diego.
at saka ito mabilis na nawala sa gitna ng rumaragasang tubig. Napakunot noo si Diego. Ano bang meron doon? Bulong niya. Sa kabila ng malakas na ulan, ay nagsimula siyang sumunod sa gilid ng ilog. Mabigat ang kaniyang mga hakbang dahil sa putik, ngunit hindi siya tumigil. Hindi niya alam kung bakit, ngunit tila hinihila siya ng kung anong puwersa upang sundan ang dambuhalang buaya. Habang papalayo siya sa baryo, ay lalo niyang naririnig ang napakalakas na dagundong mula sa kabundukan. Hindi nagtagal ay nakarating siya sa isang mataas na bahagi ng ilog kung saan kakaunti lamang ang puno. At doon ay nakita niya ang pinagmumulan ng panganib. Isang napakalaking bahagi ng bundok ang gumuho dahil sa walang tigil na ulan. Naputol ang malalaking puno at bumara ang mga ito sa makitid na bahagi ng ilog. Dahil dito ay naiipon ang napakaraming tubig sa itaas. Mistulang isang dambuhalang pader ng baha ang naghihintay na bumagsak anumang oras. Namutla si Diego. Kapag bumigay ang bara ng mga troso ay siguradong lulubog ang buong baryo ng San Ismo. Biglang may malakas na pagyanig ang naramdaman niya sa lupa. Unti-unting gumagalaw ang tambak ng troso. At sa ilalim ng rumaragasang tubig ay muli niyang nakita si Banak. Paulit-ulit na sinasalpok ng dambuhalang buaya ang mga troso. Parang pilit nitong binabawasan ang bigat ng bara upang hindi sabay-sabay rumagasa ang tubig pababa sa baryo. Hindi makapaniwala si Diego sa kaniyang nasasaksihan. Hindi pala umaatake si Banak. Sinusubukan nitong iligtas ang mga tao. Ngunit napakalaki ng bara at hindi kakayanin ng buhaya ng mag-isa. Mabilis na tumakbo pabalik si Diego sa baryo kahit hirap na hirap siyang sumuong sa putik at ulan. Pagdating niya sa sentro ng baryo ay agad siyang sumigaw. May malaking bara sa itaas ng ilog. Kapag bumigay iyon, mamamatay tayong lahat. Nagkatinginan ang mga tao. Anong sinasabi mo? Tanong ng kapitan. Sinusubukang sirain ng buhaya ang bara para hindi sabay-sabay ang pagbagsak ng baha. Natahimik ang lahat. Hindi agad naniwala ang mga tao, ngunit muling umugong ang kabundukan. Kasabay noon ay naramdaman nila ang malakas na pagyanig ng lupa. Napatingin ang lahat sa ilog. Unti-unti nang tumataas ang tubig ng mas mabilis kaysa dati. Kapitan, kailangan nating kumilos, sigaw ni Diego. Ngunit natatakot ang karamihan. Paano tayo lalapit doon? Baka kainin tayo ng buhaya. Hindi tayo sasaktan ni Banak, sagot ni Diego. Kung gusto niya tayong patayin, matagal na niya iyong ginawa. Tahimik na nag-isip ang kapitan habang pinapanood ang rumaragasang baha. Pagkaraan ng ilang sandali ay tumango siya. Mga kalalakihan, sumama kayo kay Diego. Agad kumuha ng mga lubid, palakol at kawayan ang ilang lalaki sa baryo. Kahit takot ay sumama sila kay Diego patungo sa itaas ng ilog. Habang papalapit sila sa bundok, ay lalo nilang nakita ang laki ng panganib. Napakalawak ng bara ng troso at bato. At sa gitna ng rumaragasang tubig ay walang tigil si Banak
sa pagtulak at pagsalpok sa mga nakaharang na puno. Maging ang matatapang na lalaki ng baryo ay natulala. Hindi ko akalaing totoo ang sinabi mo, bulong ng isa. Ngunit wala ng oras para magtaka. Unti-unti nang bumibigay ang gilid ng bara. Kapag sabay bumagsak iyan, tapos tayo, sabi ng kapitan. Mabilis na nagtrabaho ang mga lalaki. Gumamit sila ng palakol upang bawasan ang bara habang ang iba na may nagtali ng mga lubid sa malalaking troso upang hilahin ang mga ito. Sa ilalim ng baha ay patuloy namang tumutulong si Banak. Paulit-ulit nitong itinutulak ang malalaking troso palayo sa gitna ng ilog. Lumipas ang ilang oras ng matinding pakikipaglaban sa rumaragasang tubig. Pagod na ang mga tao, ngunit hindi sila tumigil. Hanggang sa wakas ay unti-unting bumuka ang bara. Dahan-dahang dumaloy ang naipong tubig sa ilog. Hindi ito biglang rumagasa pababa. Unti-unti lamang itong bumaba hanggang sa humina ang panganib ng malaking baha. Napaupo sa putik ang mga tao habang hinihingal. Naligtas ang baryo. At ang dahilan ng kanilang pagkaligtas ay ang nilalang na matagal nilang kinatatakutan. Tahimik na lumutang si Banak sa gitna ng ilog. Hindi ito gumagalaw. Tanging ang mga mata lamang nito ang nakatingin sa mga taong minsang nagtangkaring patayin ito noon. Walang nagsalita. Unti-unting yumuko ang kapitan ng baryo. Maraming salamat. Mahina niyang sambit. Isa-isang napayuko rin ang mga tao. At sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng San Ismo, hindi takot ang naramdaman nila para sa dambuhalang buhaya, kundi utang na loob. Ngunit habang tahimik ang lahat ay may isang matandang lalaki ang nakatingin ng masama kay Banak mula sa likuran ng mga tao. Si Mang Sidor. At sa kaniyang mga mata ay walang bakas ng pasasalamat, kundi galit. Pagsikat ng araw matapos ang malakas na unos, ay unti-unting nakita ng mga taga San Ismo ang lawak ng pinsalang iniwan ng baha. Maraming bahay ang nasira, nalunod ang ilang pananim, at natangay ng rumaragasang tubig ang ilang bangka sa pampang. Ngunit sa kabila ng lahat ay nagpapasalamat pa rin ang mga tao dahil buhay pa sila. Kung hindi nabawasan ang bara sa itaas ng ilog, ay siguradong nalubog ang buong baryo. Mabilis na kumalat sa San Ismo ang kwento tungkol kay Banak. Ang dating buhayang kinatatakutan ng lahat ay unti-unting naging paksa ng pagtataka at paghanga. Hindi ordinaryong hayop iyon. Parang naiintindihan niya tayo. Siguro'y bantay talaga siya ng ilog. Iyan ang mga usap-usapan ng mga tao habang nililinis nila ang baryo. Ngunit may isang tao na ayaw maniwala sa kabutihan ni Banak, si Mang Sidor. Kilala siya bilang pinakamayamang mangangaso sa San Ismo. Matanda na siya ngunit matigas pa rin ang katawan at kilala sa pagiging mabagsik. Marami siyang alagang kalabaw at malalawak na lupain malapit sa ilog. Noon pa man ay galit na siya sa dambuhalang buaya. Ayon sa kaniya, si Banak ang dahilan kung bakit nawala noon ang kaniyang bunsong anak sa ilog. Maraming taon na ang nakalipas.
Kahit walang nakakita sa tunay na nangyari, ay buong buhay niyang isinisi sa buhaya ang pagkawala ng bata. Kaya habang abala ang lahat sa pag-aayos ng baryo, ay tahimik namang nakaupo si Mang Sidor sa ilalim ng puno habang mahigpit na hawak ang kaniyang gulok. Mabagsik pa ring halimaw iyan, mahina niyang sambit. Hindi dapat pinagkakatiwalaan. Lumapit sa kaniya si Diego. Pero niligtas tayo ni Banak, sabi ng binata. Matalim siyang tiningnan ng matanda. Hindi mo alam ang totoong pagkatao ng hayop na yan. Kung gusto niya tayong patayin, bakit niya tayo tinulungan? Hindi agad nakasagot si Mang Sidor. Ngunit nanatiling matigas ang kaniyang mukha. Ang mabangis na hayop ay mananatiling mabangis. Pagkatapos sabihin iyon ay tumayo siya at dahan-dahang naglakad palayo. Habang lumilipas ang mga araw ay unti-unting bumalik sa normal ang baryo. Nagtulungan ang mga tao sa pagkukumpuni ng mga bahay at muling pagtatanim ng mga nasirang pananim. Ngunit may napansin si Diego. Hindi na muling nagpakita si Banak matapos ang gabing iyon. Madalas tumungo si Diego sa pampang ng ilog upang tingnan kung naroon ang dambuhalang buaya, ngunit puro tahimik na tubig lamang ang kaniyang nakikita. Isang hapon ay nagpasya siyang maglayag mag-isa gamit ang maliit nilang bangka. Tahimik ang ilog habang mabagal siyang sumasagwan. Unti-unti siyang nakarating sa malalim na bahagi ng ilog Maharlika na dating iniiwasan ng lahat. Biglang may malaking alon na umuga sa kaniyang bangka. Napahawak siya agad sa gilid. At maya-maya'y dahan-dahang lumitaw si Banak mula sa ilalim ng tubig. Napatitig si Diego. Malapitan niyang nakita ang dambuhalang katawan ng buhaya. Maraming peklat ito sa likod at may malalim na sugat sa tagiliran na tila dulot ng matitigas na troso noong gabing sinalpok nito ang bara. "Nasugatan ka," bulong ni Diego. Tahimik lamang si Banak habang nakalutang sa tubig. Hindi alam ni Diego kung bakit, ngunit tila naiintindihan ng buhaya ang kaniyang sinasabi. Dahan-dahan niyang inilapit ang bangka. Kahit nanginginig sa kaba, ay kumuha siya ng telang dala niya at maingat na ibinuhos ang malinis na tubig sa sugat ng buhaya. Hindi gumalaw si Banak. Para bang nagtitiwala ito sa kaniya. Mula noon ay palihim nang dinadalhan ni Diego ng pagkain ang buhaya araw-araw. Hindi niya ito sinasabi sa mga tao dahil alam niyang marami pa rin ang matatakot. Ngunit habang tumatagal ay lalo niyang napapansin ang kakaibang ugali ni Banak. Hindi ito umaatake ng tao. Sa halip ay madalas nitong itaboy palayo ang malalaking ahas at mababangis na hayop sa paligid ng ilog. Minsan pa nga ay nakita ni Diego na iniligtas nito ang isang usa na muntik ng matangay ng malakas na agos. Unti-unting naniwala si Diego na hindi ordinaryong buhaya si Banak. Parang may mas malalim itong dahilan kung bakit naninirahan sa ilog Maharlika. Ngunit isang gabi ay may nangyaring hindi inaasahan. Tahimik na kumakain ang mga tao sa baryo
nang biglang marinig ang malalakas na tahol ng mga aso. Sunod-sunod na sigawan ang umaling-aungaw sa dilim. Sunog! Agad nagsilabasan ang mga tao mula sa kanilang bahay. Nakita nilang nagliliyab ang kamalig ng palay ni Mang Sidor malapit sa ilog. Mabilis na kumalat ang apoy dahil sa malakas na hangin. Nagtakbuhan ang mga tao upang tumulong sa pag-apula ng apoy gamit ang timba ng tubig mula sa ilog. Ngunit habang nagkakagulo, ay may isang batang lalaki ang hindi napansin ng lahat. Si Nico, ang apo ni Mang Sidor. Habang umiiyak ay naiwan siya sa loob ng nasusunog na kamalig. "Nico!" sigaw ng matanda. Tatangkain sana niyang pumasok, ngunit biglang bumagsak ang malaking kahoy sa entrada ng kamalig. Napaatras siya. Lalong lumaki ang apoy. Walang makapasok sa loob. Naririnig na lamang nila ang iyak ng bata. Nangihina nang napaluhod si Mang Sidor. Ngunit biglang umugong ang tubig sa ilog. Unti-unting lumitaw mula sa dilim ang dambuhalang anyo ni Banak. Napatigil ang lahat. Diretso itong gumapang patungo sa nagliliyab na kamalig. Atras, sigaw ng ilang tao sa takot. Ngunit hindi sila pinansin ng buhaya. Mabilis nitong winasak ang nasusunog na bahagi ng dingding gamit ang malakas nitong buntot. Nagliparan ang mga nagbabagang kahoy habang lumilikha ng butas sa gilid ng kamalig. At sa loob ng makapal na usok ay nakita ng mga tao ang maliit na si Nico. Dahan-dahang nilapitan ng dambuhalang buhaya ang bata. Pagkatapos ay maingat nitong itinulak palabas ang umiiyak na apo ni Mang Sidor gamit ang ulo nito. Agad tumakbo si Diego upang saluhin ang bata. Ligtas si Nico. Ngunit habang lumalabas si Banak mula sa apoy, ay biglang bumagsak ang malaking nasusunog na poste sa likod nito. At sa unang pagkakataon ay narinig ng lahat ang malalim na ungol ng dambuhalang buhaya habang nasusunog ang bahagi ng katawan nito. Nagulantang ang buong baryo nang makita nilang nasugatan si Banak habang inililigtas si Nico mula sa nasusunog na kamalig. Kumalat ang apoy sa makapal na balat ng dambuhalang buhaya at mabilis itong gumapang pabalik sa ilog habang umaaling-aungaw ang mahinang ungol nito sa gabi. Tahimik na napatayo si Mang Sidor habang yakap ang kaniyang apo. Hindi siya makapaniwala sa kaniyang nasaksihan. Ang nilalang na matagal niyang kinamuhian ang siyang nagligtas sa pinakamamahal niyang apo. Samantala, mabilis namang tumakbo si Diego patungo sa ilog. "Banak!" sigaw niya. Ngunit tuluyan nang lumubog ang dambuhalang buhaya sa madilim na tubig. Kinabukasan ay mabigat ang pakiramdam ng buong baryo. Kahit ligtas si Nico ay hindi mawala sa isip ng mga tao ang ginawa ni Banak. Hindi na nila ito maituturing na mabangis na halimaw lamang. Dahil 2 beses na nitong iniligtas ang baryo. Tahimik lamang si Mang Sidor buong umaga. Hindi siya nagsasalita habang nakaupo sa harap ng kaniyang bahay. Minsan-minsay napapatingin siya sa ilog. Parang may bumabagabag sa kaniyang isip.
lumapit si Diego sa matanda. "Kailangan nating hanapin si Banak," sabi niya. Malubha ang sugat niya. Tahimik na yumuko si Mang Sidor. Pagkaraan ng ilang sandali ay tumayo siya at mabagal na naglakad papunta sa kaniyang lumang kubo sa likod ng bahay. Pagbalik niya ay may dala na siyang maliit na kahon na gawa sa kahoy. Dahan-dahan niya iyong binuksan. Sa loob ay may isang lumang kwintas na yari sa pangil ng buwaya at isang kupas na larawan. Napakunot noo si Diego. "Kanino po iyan?" Mahigpit na napapikit si Mang Sidor bago nagsalita. "Sa anak ko." Tahimik na nakinig si Diego habang dahan-dahang bumalik ang matanda sa nakaraan. Maraming taon na ang nakalipas nang mawala ang bunsong anak ni Mang Sidor na si Elias. 12 taong gulang lamang ito noon, ngunit likas ng mahilig mangisda at maglayag sa ilog. Isang gabi ay hindi na nakauwi ang bata. Kinabukasan ay natagpuan ang sirang bangka nito sa gilid ng ilog. Mula noon ay naniwala si Mang Sidor na nilamon ng buaya ang kaniyang anak. Dahil doon ay nagsimula siyang manghuli ng mga buwaya sa paligid ng ilog Maharlika. Marami siyang napatay sa paglipas ng panahon. Ngunit hindi niya kailanman nahuli si Banak. "Buong buhay ko siyang kinamuhian," mahinang sabi ng matanda. "Pero baka nagkamali ako." Tahimik si Diego. At doon unang napansin ng binata ang lungkot sa mukha ni Mang Sidor. Hindi galit, kundi matinding pagsisisi. Biglang may lumapit na isang matandang mangingisda sa kanilang dalawa. Si Canilo. Isa siya sa pinakamatandang naninirahan sa Sanismo at kilala sa maraming kwento tungkol sa ilog. Narinig pala nito ang kanilang usapan. "May hindi kayo alam tungkol kay Banak," sabi ng matanda. Napatingin sa kanya sina Diego at Mang Sidor. "Ano pong ibig ninyong sabihin?" tanong ni Diego. Dahan-dahang umupo si Canilo habang nakatingin sa ilog. "Noong bata pa ako, hindi pa si Banak ang pinakamalaking buaya rito." Tahimik na nakinig ang dalawa. 40 taon na ang nakalipas. May mas mabangis na buwayang naninirahan sa kailaliman ng ilog. Tinatawag nila iyong si Dumakol. Napakunot noo si Diego. "Ano pong nangyari?" "Maraming tao ang namatay noon. Halos wala nang makapangisda sa ilog dahil sa takot." Huminto sandali si Canilo bago nagpatuloy. "Pero isang araw, may batang buwaya na lumaban kay Dumakol." Nagulat si Diego. "Si Banak?" Tumango ang matanda. 3 araw silang naglaban sa ilog hanggang sa tuluyang nawala si Dumakol sa kailaliman. Tahimik na nakinig si Mang Sidor. Simula noon ay naging tahimik ang ilog. Pagpapatuloy ni Canilo. "Hindi alam ng mga tao pero si Banak ang tunay na nagbabantay sa Maharlika." Hindi agad nakapagsalita si Diego. Unti-unti niyang nauunawaan kung bakit tila naiiba ang dambuhalang buhaya. Ngunit may isang tanong na bumabagabag sa kanya. Kung ganoon, bakit nawawala pa rin ang ilang hayop noon? Napabuntong hininga si Canilo. Dahil hindi lang si Banak
ang nasa ilog. Biglang naging mabigat ang hangin. "Ano pong ibig ninyong sabihin?" tanong ni Diego. Dahan-dahang tumingin ang matanda sa madilim na bahagi ng ilog. May iba pang nilalang sa kailaliman. Nanlamig si Diego. Hindi nakita ng karamihan dahil umiiwas silang lumapit sa ilog. Pero ilang beses ko na silang nasilayan noon. Tulad ng ano? Mahinang tanong ni Mang Sidor. Mas malalaking buwaya. Natahimik ang tatlo. Hindi sila umaakyat sa baryo dahil hinaharangan sila ni Banak. Mabilis na tumingin si Diego sa ilog at sa unang pagkakataon ay naisip niyang baka hindi lamang tagapagtanggol si Banak. Baka siya rin ang dahilan kung bakit ligtas pa ang San Ismo hanggang ngayon. Ngunit habang nag-uusap sila, ay may isang binatang humahangos na tumakbo papunta sa baryo mula sa kabilang pampang. "May nawawala," sigaw nito. Nagkagulo ang mga tao. "Anong nangyari?" tanong ng kapitan. Hindi umuwi sina Arturo at Ben habang nangingisda. Namutla si Canilo. Masyado silang lumayo. Bulong niya. Biglang umugong ang ilog. Unti-unting gumalaw ang tubig sa gitna ng Maharlika. At sa malayong bahagi ng ilog ay may dalawang malalaking matang kulay pula na dahan-dahang lumitaw mula sa dilim. Hindi iyon si Banak. Nabalot ng matinding takot ang baryo ng San Ismo matapos makita ng mga tao ang dalawang naglalagablab na matang lumitaw sa gitna ng ilog Maharlika. Tahimik ang buong paligid. Tanging malalakas na agos ng tubig lamang ang maririnig habang unti-unting gumagalaw ang dambuhalang nilalang sa ilalim ng ilog. Hindi si Banak iyon, mahinang sambit ni Canilo. Unti-unting umatras ang mga tao mula sa pampang. May ilang kababaihan ang napayakap sa kanilang mga anak habang nanginginig sa takot. Samantala, hindi maalis ni Diego ang tingin niya sa madilim na bahagi ng ilog. Pakiramdam niya ay may mas malaking panganib na matagal nang nakatago sa kailaliman ng Maharlika. "At sina Arturo at Ben?" tanong ng kapitan. Walang makasagot. Nawawala pa rin ang dalawang mangingisda. Biglang may narinig silang mahinang sigaw mula sa malayo. Tabang! Napalingon ang lahat. Sa gitna ng rumaragasang ilog ay may maliit na bangkang halos tumaob sa lakas ng alon. Naroon sina Arturo at Ben. Pareho silang sugatan at halos mawalan na ng lakas habang pilit na sumasagwan pabalik sa baryo. "May humahabol sa amin!" sigaw ni Arturo. Kasunod noon ay biglang umalon ng napakalakas ang tubig sa likod ng bangka at saka ito lumitaw. Isang dambuhalang buwaya na halos doble ang laki ni Banak. Maitim ang balat nito at puno ng malalalim na peklat ang katawan. Ang mga mata nito ay mapulang tila nag-aapoy sa dilim habang nakalitaw ang napakahahabang pangil. Napaatras ang mga tao sa sobrang takot. "Diyos ko!" bulong ng isang matanda. Mabilis na humampas ang buntot ng halimaw sa tubig dahilan upang umangat ang malaking alon.
Tumilapon ang bangka ni na Arturo at Ben. Parehong nahulog ang dalawa sa ilog. Nagsigawan ang mga tao sa pampang. Piliting lumangoy ng dalawang mangingisda, ngunit mabilis na lumapit ang dambuhalang buwaya. Bubuksan na sana nito ang malaki nitong panga nang biglang umugong ang tubig mula sa kabilang bahagi ng ilog. Parang may malakas na puwersang mabilis na sumugod sa kailaliman. At sa isang iglap ay sumabog ang tubig sa gitna ng ilog. Muling lumitaw si Banak. Diretso nitong sinalpok ang dambuhalang halimaw. Umalingaw-ngaw ang napakalakas na banggaan ng kanilang katawan sa gitna ng rumaragasang alon. Napahiyaw ang mga tao. Hindi pa sila nakakakita ng ganoong kalaking mga nilalang. Mabilis na inilayo ni Banak ang halimaw mula kina Arturo at Ben habang pilit namang lumalangoy ang dalawang mangingisda patungo sa pampang. "Hilain ninyo sila," sigaw ni Diego. Agad silang tinulungan ng mga lalaki sa baryo hanggang sa ligtas na naihahon ang dalawa. Ngunit sa gitna ng ilog ay nagpapatuloy ang matinding laban. Paulit-ulit na sinusubukang kagatin ng dambuhalang halimaw si Banak habang nagwawala ang tubig sa paligid nila. "Siya ba si Dumakol?" tanong ni Diego kay Canilo. Mabigat na napalunok ang matanda. "Hindi." Napatingin si Diego sa kanya. "Anak siya ni Dumakol." Nanlamig ang binata. "Matagal naming inakalang nawala silang lahat," dagdag ni Canilo. "Pero mukhang may naiwan sa kailaliman." Muling umalon ng malakas ang tubig ng kagatin ng halimaw, ang tagiliran ni Banak. Umagos ang dugo sa ilog. Napasigaw ang ilang tao. Ngunit hindi umatras si Banak. Sa halip ay buong lakas nitong sinunggaban ang leeg ng kalaban at itinulak ito palayo sa baryo. Mistulang nagdidilim ang buong ilog sa lakas ng kanilang paglalaban. "Hindi pwedeng dito sila maglaban," sigaw ng kapitan. "Kapag nagwala ang mga iyan, mawawasak ang baryo." Ngunit walang makalapit. Maging ang matatapang na mangingisda ay nanginginig sa takot. Biglang lumingon si Banak sa pampang. At saglit na nagtama ang mga mata nila ni Diego. Parang may nais ipahiwatig ang dambuhalang buaya. Pagkatapos ay mabilis itong lumangoy palayo habang inaakit ang halimaw patungo sa mas malalim na bahagi ng ilog. "Hinihiwalay niya tayo sa laban," bulong ni Diego. Unti-unting nawala sa dilim ang dalawang dambuhalang nilalang habang patuloy ang pagyanig ng tubig. Makalipas ang ilang sandali ay tuluyan ng tumahimik ang ilog. Ngunit walang nakahinga ng maluwag. Dahil alam nilang hindi pa tapos ang panganib. Kinagabihan ay nagtipon-tipon ang mga tao sa sentro ng baryo. Walang gustong matulog. Habang nag-uusap ang mga matatanda, ay tahimik lamang si Mang Sidor sa isang sulok. Hindi mawala sa isip niya ang ginawa ni Banak. 3 beses na nitong iniligtas ang mga tao. At ngayon ay muli nitong isinugal ang buhay laban sa isang mas mabangis na halimaw. Maya-maya'y tumayo ang matanda. "May kailangan akong aminin," mabigat niyang sabi. Napatingin sa kanya ang lahat.
Hindi si Banak ang dahilan ng pagkawala ng anak ko. Natahimik ang buong baryo. Dahan-dahang yumuko si Mang Sidor habang nanginginig ang kaniyang boses. Noong araw na mawala si Elias, may nakita akong mas malaking buwaya sa ilog. Napakunot noo si Diego. Bakit hindi ninyo sinabi noon? Napapikit ang matanda. Dahil galit ako. Mas madaling sisihin si Banak kaysa tanggapin na hindi ko nailigtas ang anak ko. Tahimik ang lahat. Pero ngayong nakita ko kung paano niya ipinagtanggol ang baryo, alam kong nagkamali ako. Unti-unting bumagsak ang luha sa mukha ng matanda. At sa unang pagkakataon, matapos ang napakaraming taon, ay nabawasan ang bigat na matagal niyang dinadala sa puso. Ngunit bago pa muling makapagsalita ang sinuman, ay may isang malakas na ugong na narinig mula sa kailaliman ng ilog. Mas malakas kaysa dati. Kasunod noon ay mabilis na tumakbo papunta sa baryo ang isang bata habang humihingal sa takot. Si Banak, sigaw nito. Agad nagsitayuan ang mga tao. Anong nangyari? Lutang siya sa ilog, namutla si Diego. At sa gabing iyon, natagpuan nilang sugatan at halos hindi na makagalaw ang dambuhalang tagapagtanggol ng Ilog Maharlika. Mabilis na tumakbo ang mga taga-San Ismo patungo sa Pampang matapos marinig ang balita tungkol kay Banak. Malakas pa rin ang agos ng Ilog Maharlika, ngunit kitang-kita sa ilalim ng liwanag ng buwan ang dambuhalang katawan ng buwaya na bahagyang lumulutang malapit sa mababaw na bahagi ng ilog. Maraming sugat ang katawan nito. Ang makapal nitong balat ay puno ng malalalim na kagat at bakas ng matinding laban. Mabagal ang paghinga nito at halos hindi na gumagalaw. Natahimik ang mga tao. Hindi na takot ang nasa kanilang mga mata, kundi awa. Dahan-dahang lumapit si Diego sa gilid ng ilog. Banak, mahina niyang tawag. Bahagyang gumalaw ang mata ng dambuhalang buaya na tila kinikilala ang binata. Ngunit halatang nanghihina na ito. Kailangan natin siyang tulungan, sabi ni Diego habang lumilingon sa mga tao. Nagkatinginan ang mga lalaki sa baryo. Noon lamang nangyari na magdadalawang isip silang pabayaan ang isang buwaya. Lumapit si Mang Sidor habang mahigpit na hawak ang isang malaking sulo. Ako ang unang tumulong sa kanya, sabi ng matanda. Napatingin sa kanya ang lahat. Tahimik na lumusong si Mang Sidor sa mababaw na bahagi ng ilog kahit nanginginig ang kaniyang mga kamay. Noon pa man ay pinangarap niyang mapatay si Banak. Ngunit ngayong kaharap niya ang sugatang tagapagtanggol ng baryo ay puro pagsisisi ang laman ng kaniyang dibdib. Dahan-dahan niyang binuhusan ng malinis na tubig ang sugat ng buwaya. Hindi gumalaw si Banak. Maya-maya'y lumapit na rin ang ibang tao. May nagdala ng halamang gamot, tela at tubig habang maingat nilang nililinis ang mga sugat ng dambuhalang nilalang. Tahimik lamang ang gabi habang sama-samang tinutulungan ng baryo ang dating kinatatakutang buwaya. Ngunit sa kabila nito ay hindi mapakali si Canilo.
Paulit-ulit siyang tumitingin sa madilim na bahagi ng ilog. Hindi tayo dapat magpakampante, mahina niyang sabi. Lumapit si Diego. Bakit po? Kapag natalo si Banak, walang haharang sa halimaw. Natahimik ang binata. Muli niyang naalala ang napakalaking buwayang nakalaban ni Banak. Mas mabangis iyon at tila mas gutom. Babalik kaya iyon? Tanong ni Diego. Hindi agad sumagot si Canilo. Ngunit ang kaniyang katahimikan ang nagsilbing sagot. Kinabukasan ay tila naging bantay ng baryo si Banak. Hindi ito umaalis sa mababaw na bahagi ng ilog habang patuloy na nagpapagaling. At habang lumilipas ang mga araw, ay lalo namang nagbabago ang tingin ng mga tao rito. Ang mga batang dating takot lumapit sa ilog ay nagsimulang magdala ng isda at pagkain sa pampang. Ang mga matatanda na may nag-aalay ng dasal para sa mabilis nitong paggaling. Unti-unti nang naging bahagi ng baryo ang dambuhalang buhaya. Ngunit habang lumalalim ang gabi sa mga sumunod na araw, ay may mga kakaibang nangyayari sa paligid ng sanismo. May nawawalang mga alagang hayop. May malalaking bakas sa putikan malapit sa ilog. At minsan ay may naririnig na malalalim na ungol mula sa kailaliman ng Maharlika. Unti-unting bumalik ang takot ng mga tao. Isang gabi ay nagtipon-tipon ang mga lalaki sa baryo upang bantayan ang ilog. Kasama roon sina Diego, Mang Sidor at ilang mangingisda. Tahimik silang nakaupo habang hawak ang mga sulo. Biglang umugong ang tubig. Mabilis na tumayo ang lahat. Unti-unting gumalaw ang madilim na bahagi ng ilog. At maya-maya'y may lumitaw na malaking anino. Napahigpit ang hawak ng mga lalaki sa kanilang mga sibat. Ngunit hindi ang halimaw ang lumitaw. Si Banak iyon. Dahan-dahan itong umahon mula sa tubig. Kahit sugatan pa ay tila mas malakas na muli ang dambuhalang buhaya. Tahimik itong gumapang patungo sa harap ng mga tao at huminto roon. Parang may nais itong ipakita. Napakunot noo si Diego. Anong ginagawa niya? Biglang lumingon si Banak patungo sa gawing silangan ng ilog. At saka ito mabilis na lumangoy palayo. Huminto ito sandali at muling tumingin sa mga tao bago nagpatuloy. Tila inaanyayahan silang sumunod. Nagkatinginan ang mga lalaki. Ano kaya ang nakita niya? Tanong ng isa. Huminga ng malalim si Diego. Susundan natin siya. Kahit may kaba ay sumama ang ilang lalaki sakay ng dalawang bangka. Tahimik nilang sinundan si Banak sa gitna ng madilim na ilog. Habang tumatagal ay lalo silang napapalayo sa baryo hanggang sa makarating sila sa bahagi ng Maharlika na hindi pa nila nararating noon. Makapal ang hamog at halos natatakpan ng buwan. At sa gitna ng katahimikan ay may naamoy silang mabahong amoy ng nabubulok na laman. Unti-unting bumagal ang pagsagwan ng mga lalaki. Maya-maya'y huminto si Banak sa tapat ng isang maliit na kuweba sa gilid ng bundok. Tahimik ang paligid. Ngunit may kakaibang pakiramdam na bumabalot sa lugar.
Dahan-dahang bumaba si Diego mula sa bangka habang hawak ang sulo. At nang maitapat niya ang liwanag sa bungad ng kuweba, ay biglang nanlaki ang kaniyang mga mata. Sa loob ay may nakakalat na sirang bangka, mga kalansay ng hayop, at punit-punit na damit ng tao. Namutla ang mga lalaki, ngunit mas lalo silang natakot nang makita nila ang malalaking bakas ng kuko na sariwa pa sa putik. Hindi iyon kay Banak. At sa pinakaloob ng kuweba ay may narinig silang mabigat na paghinga ng isang dambuhalang nilalang. Napatigil sa paghinga ang mga lalaki nang marinig nila ang mabigat na ungol mula sa kailaliman ng kuweba. Maging ang hangin ay tila nanlamig. Mahigpit na napahawak si Diego sa dala niyang sulo habang dahan-dahang lumalapit sa bungad ng kuweba. Sa likod niya ay nanginginig ang ilang mangingisda habang pilit na sinisilip ang madilim na kailaliman. Sa paligid ng kuweba ay nagkalat ang mga buto ng hayop at sirang bahagi ng mga bangka. May ilang punit na damit ding nakasabit sa matutulis na bato. Tahimik na napalunok si Mang Sidor. Dito nawawala ang mga nawawalang tao, bulong niya. Unti-unting gumapang si Banak papalapit sa bungad ng kuweba. Kahit sugatan pa ay nanatiling matatag ang dambuhalang buhaya. Nakataas ang ulo nito habang nakatitig sa madilim na kailaliman. Biglang umugong ang kuweba. At sa isang iglap ay may dalawang mapupulang matang muling nagliwanag sa dilim. Nagsigawan ang ilang lalaki sa takot. Unti-unting lumabas ang dambuhalang halimaw. Mas malinaw na nila itong nakita ngayon. Halos doble nga ito ng laki ni Banak. Puno ng peklat ang makapal nitong katawan at tila mas matalim ang mga pangil nito kaysa ordinaryong buwaya. Ang isa nitong mata ay may malaking pilat habang ang buntot nito ay hitik sa lumang sugat. Parang matagal na itong nakikipaglaban upang mabuhay. Mabilis na umalingaw-ngaw ang mababang ungol nito sa buong kuweba. At pagkatapos ay diretsong tumingin ang halimaw sa mga tao. Namutla ang mga lalaki. "Umalis na tayo rito," sigaw ng isa. Ngunit bago pa sila makatakbo ay mabilis na sumugod ang dambuhalang buwaya palabas ng kuweba. Nagtilapo ng putik at bato habang mabilis itong papalapit sa kanila. Kasabay noon ay agad ding sumugod si Banak. Nagbanggaan ang dalawang dambuhalang nilalang sa bungad ng kuweba dahilan upang manginig ang lupa. Mabilis na umatras ang mga tao habang nagwawala ang tubig sa paligid. Paulit-ulit na sinusubukang kagatin ng halimaw si Banak, ngunit buong lakas naman itong lumalaban kahit hindi pa tuluyang magaling ang mga sugat nito. "Bumalik na tayo sa bangka," sigaw ni Diego. Nagmamadaling umatras ang mga lalaki patungo sa ilog. Ngunit biglang nadulas sa putik ang isang mangingisda na si Tano. Napahiyaw ito habang pilit tumatayo. Mabilis siyang napansin ng dambuhalang halimaw. Agad nitong iniwan si Banak at mabilis na sumugod kay Tano. Nanlamig ang mga tao. Hindi na makakatakas ang lalaki. Ngunit sa mismong sandaling bubuksan na ng halimaw, ang malaki nitong panga ay buong lakas itong sinalpok ni Banak mula sa gilid.
tumilapon ang dambuhalang halimaw patungo sa mga bato. "Tumakbo ka!" sigaw ni Diego kay Tano. Mabilis na gumapang palayo ang nanginginig na mangingisda habang nagpapatuloy ang mabangis na laban. Halos mabasag ang mga bato sa lakas ng bawat banggaan ng dalawang dambuhalang buwaya. Umaling-aungaw sa buong paligid ang kanilang malalalim na ungol. At doon napansin ni Diego ang isang bagay. Habang nakikipaglaban si Banak, ay tila pilit nitong inilalayo ang halimaw sa bungad ng kuweba. Parang may itinatago roon. Napakunot noo si Diego. Ano kaya ang nasa loob? Bulong niya. Habang abala ang dalawang buwaya sa paglalaban, ay mabilis siyang kumuha ng sulo at dahan-dahang pumasok sa kuweba. "Diego!" sigaw ni Mang Sidor. Ngunit hindi na siya napigilan ng matanda. Mabaho at madilim ang loob ng kuweba. Halos hindi makapasok ang hangin habang mabagal siyang naglalakad sa maputik na sahig. Habang lumalalim siya, ay lalo niyang nakikita ang mga kalat na gamit ng mga nawawalang tao. May lumang lambat, sirang sagwan, at kalawangin na mga kagamitan sa pangingisda. Ngunit biglang huminto si Diego nang may makita siyang kakaiba sa pinakaloob ng kuweba. May maliit na bahagi roon na tinatamaan ng liwanag mula sa siwang ng bato. At sa gitna nito ay may lumang kahoy na kuwintas. Namilog ang mga mata ni Diego. Pareho iyon ng kuwintas na ipinakita ni Mang Sidor. Dahan-dahan niya itong pinulot, at maya-maya ay may nakita pa siyang mas nakakagulat. May maliit na kalansay ng tao sa gilid ng bato. Nanginginig na napaatras si Diego. Hindi niya kailangang hulaan kung kanino iyon. Tahimik na tumulo ang luha sa kaniyang mata. Natagpuan nila si Elias. Ngunit bago pa siya makalabas ay biglang may narinig siyang mahinang ungol mula sa likuran. Mabilis siyang napalingon, at sa dilim ng kuweba ay may tatlong maliliit na pares ng matang nakatingin sa kaniya. Unti-unting lumapit ang mga ito sa liwanag. At doon nakita ni Diego ang tatlong batang buwaya na nagsisiksikan sa likod ng bato. Nanlaki ang kaniyang mga mata. Hindi siya makapaniwala. May mga anak ang dambuhalang halimaw. At tila pinoprotektahan lamang nito ang sarili nitong mga supling sa loob ng maraming taon. Ngunit biglang umugong ng napakalakas ang kuweba. Kasabay noon ay narinig ni Diego ang napakasakit na ungol ni Banak mula sa labas. Mabilis na tumakbo palabas ng kuweba si Diego habang hawak ang lumang kwintas ni Elias. Halos madapa siya sa madulas na bato dahil sa pagmamadali. Pagdating niya sa bungad ng kuweba ay agad siyang napahinto. Nagkalat sa paligid ang mga wasak na bato at putol na kahoy habang rumaragasa ang tubig sa gilid ng ilog. Sa gitna ng kaguluhan ay nakita niya si Banak na sugatang-sugatan habang pilit pa ring lumalaban sa dambuhalang halimaw. Malalim ang kagat sa leeg nito at duguan ang tagiliran. Ngunit hindi pa rin ito umatras. Paulit-ulit nitong hinaharangan ng halimaw upang hindi makalapit sa kuweba.
Nanginginig na napatitig si Diego. Ngayon niya lamang lubos na naunawaan ang lahat. Hindi lamang basta mabangis na nilalang ang kalaban nila. Isa itong inang buhaya at ang kuweba ang tahanan ng mga anak nito. Biglang sumigaw si Mang Sidor mula sa malapit. "Diego, umalis ka riyan!" Ngunit hindi gumalaw ang binata. Sa halip ay itinaas niya ang kwintas na nakita sa loob ng kuweba. Nanlaki ang mata ng matanda. Kwintas ni Elias. Nanginginig niya sambit. Dahan-dahang lumapit si Diego habang mabigat ang kaniyang mukha. Nakita ko siya sa loob. Parang gumuho ang mundo ni Mang Sidor. Unti-unti siyang napaluhod sa putikan habang nanginginig ang kaniyang mga kamay. "Patay na ang anak ko," mahinang bulong niya. Tahimik na yumuko si Diego. Pero hindi si Banak ang pumatay sa kanya. Natahimik ang lahat. Mabigat na bumagsak ang luha sa mukha ni Mang Sidor. Matagal niyang kinamuhian ang maling nilalang. At habang nakatingin siya kay Banak na sugatang lumalaban upang protektahan ang baryo, ay lalo niyang naramdaman ang matinding pagsisisi. Biglang umugong ang paligid nang muling sumugod ang dambuhalang halimaw. Mabilis nitong kinagat ang likod ni Banak at itinulak ito sa mabatong pampang. Umaling-aungaw ang napakasakit na ungol ng dambuhalang tagapagtanggol. "Banak!" sigaw ni Diego. Pilit tumayo si Banak kahit nanginginig na ang katawan nito. Ngunit halatang nanghihina na ito. At doon napansin ni Diego ang isang nakakatakot na bagay. Habang tumatagal ang laban, ay tila mas nagiging marahas ang halimaw. Parang desperado itong makabalik sa kuweba. Napalingon si Diego sa madilim na bungad. At bigla niyang naalala ang 3 maliliit na buwaya sa loob. Napapikit siya. Ngayon niya naintindihan ang buong katotohanan. Hindi pala simpleng kasamaan ang dahilan ng lahat. Isa lamang iyong inang handang gawin ang lahat upang protektahan ang mga anak nito. Ngunit dahil sa gutom at takot ay napahamak ang mga tao sa baryo. Samantala, si Banak naman ang naging bantay ng ilog upang hindi tuluyang makalapit sa baryo ang mabangis na nilalang. Maraming taon nitong pinigilan ang halimaw ng mag-isa. At ngayon ay handa itong mamatay upang maprotektahan muli ang sanismo. Biglang tumayo si Mang Sidor habang hawak ang kaniyang gulok. "Hinto!" sigaw niya. Napatingin ang mga tao sa kaniya. Hindi matatapos ito kung puro laban lang. Hindi maintindihan ng mga tao ang ibig niyang sabihin. Ngunit mabilis siyang lumapit kay Diego. "Nakita mo ang mga anak niya?" Tumango ang binata. Tahimik na napapikit si Mang Sidor. "At ngayon naiintindihan ko na kung bakit siya mabangis." Mabigat na huminga ang matanda bago sumigaw sa mga lalaki. "Dalhin ninyo ang mga isda sa bangka." Nagkatinginan ang mga tao. Mabilis. Kahit naguguluhan ay sumunod ang mga lalaki. Maya-maya'y nagdala sila ng maraming isda mula sa kanilang huli. Kinuha iyon ni Mang Sidor at dahan-dahang inilagay sa malaking bangka. "Ano pong balak ninyo?" tanong ni Diego.
tulungan siyang umalis. Napatitig si Diego sa kanya. Kapag nanatili sila rito, hindi matatapos ang gulo. Unti-unting naunawaan ng binata ang plano. Dahan-dahang itinulak ng mga lalaki ang bangka palayo sa baryo habang puno ito ng isda. Mabilis na naamoy iyon ng dambuhalang halimaw. Unti-unti nitong binitawan si Banak at lumingon sa ilog. Tahimik na pinagmamasdan iyon ni Banak habang hirap na hirap huminga. Dahan-dahang lumayo ang bangka patungo sa mas malalim na bahagi ng ilog na konektado sa malawak na latian sa hilaga. Muling umungol ang halimaw. Pagkatapos ay mabilis itong lumangoy kasunod ng bangka. Nanginginig na pinanood ng mga tao ang dambuhalang nilalang habang papalayo. Makalipas ang ilang sandali ay tuluyan itong nawala sa dilim ng ilog. Unti-unting tumahimik ang paligid. Wala nang rumaragasang tubig. Wala nang mabangis na ungol. Tanging mahinang alon na lamang ng ilog ang maririnig. Ngunit nang balikan nila si Banak ay agad namang bumigat ang kanilang dibdib. Halos hindi na ito makagalaw. Maraming dugo ang umaagos mula sa katawan nito habang mabagal ang paghinga. Dahan-dahang lumapit si Diego at lumuhod sa tabi ng dambuhalang buhaya. Natapos na, mahina niyang sabi. Bahagyang gumalaw ang mata ni Banak. At sa unang pagkakataon ay tila naging payapa ang itsura ng matagal na tagapagtanggol ng Ilog Maharlika. Ngunit maya-maya'y unti-unting nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan at mula sa kabundukan ay muling narinig ang isang malalim na dagundong. Mas malakas kaysa dati. Napatingin ang lahat sa itaas ng ilog. At doon nila nakita ang unti-unting pagguho ng malaking bahagi ng bundok. Nayanig ang buong paligid nang magsimulang gumuho ang malaking bahagi ng bundok sa hilagang bahagi ng Ilog Maharlika. Sunod-sunod na bumagsak ang malalaking bato at puno habang umaaling-aungaw ang napakalakas na dagundong sa buong kagubatan. Namutla ang mga taga-San Ismo. Mas malaki ang pagguho kaysa noong nakaraang baha. At sa pagkakataong ito ay diretsong babagsak ang putik, bato at tubig patungo sa baryo. "Tumakbo kayo!" sigaw ng kapitan. Nagkagulo ang mga tao. Muling nagsimula ang iyakan ng mga bata habang nagmamadaling tumakbo ang mga pamilya patungo sa mataas na bahagi ng baryo. Ngunit mabilis na napansin ni Diego ang malaking panganib. Ang pagguho ng bundok ay babagsak direkta sa Ilog Maharlika. Kapag nabara muli ang ilog at bumigay iyon, siguradong mawawala sa mapa ang buong San Ismo. Napalingon siya kay Banak. Halos hindi na makagalaw ang dambuhalang buhaya. Ngunit nang marinig nito ang ugong ng bundok, ay pilit pa rin itong gumapang patungo sa ilog. Hindi na niya kaya, bulong ni Diego. Tahimik na napatitig si Mang Sidor kay Banak habang bumabagsak ang malakas na ulan sa kanilang paligid. At sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, ay nakita ng mga tao ang tunay na anyo ng dambuhalang buhaya. Hindi bilang halimaw, kundi bilang tagapagtanggol. Biglang may malakas na sigaw
mula sa kabilang bahagi ng baryo. May mga batang naiwan sa paaralan. Nagkagulo ang mga tao. Ang maliit na paaralan ng San Ismo ay malapit sa pampang ng ilog at mabilis nang tumataas ang tubig sa paligid nito. Hindi sila makatawid. Sigaw ng isang babae habang umiiyak. Mabilis na napatingin si Diego sa paaralan. Sa gitna ng malakas na ulan ay kita niyang may ilang batang nakasilip sa bintana habang takot na takot. Unti-unti nang pinapalibutan ng baha ang gusali. "Susunduin natin sila," sigaw ni Diego. Ngunit mabilis siyang pinigilan ng kapitan. "Delikado, baka abutan kayo ng pagragasa ng bundok." Ngunit hindi na nakinig si Diego. Agad siyang tumakbo patungo sa ilog habang hawak ang isang lubid. Kasunod niya sina Mang Sidor at ilang lalaki ng baryo. Malakas ang ulan at halos hindi sila makakita habang pilit silang sumusulong sa baha. Ngunit habang papalapit sila sa paaralan, ay lalo namang lumalakas ang ugong mula sa bundok. Parang anumang oras ay babagsak na ang buong gilid nito. Biglang may malakas na alon ang rumagasa sa ilog dahilan upang matumba si Diego. Halos matangay siya ng agos, ngunit may biglang humarang sa kaniyang harapan. Si Banak. Kahit sugatan at nanghihina, ay pilit pa rin nitong tinutulungan ang mga tao. Ginamit nito ang malaking katawan upang harangan ang rumaragasang tubig habang tinutulungan ni Diego ang mga batang makalabas ng paaralan. Isa-isang inilabas ng mga lalaki ang mga bata habang nakahawak sa lubid. Ngunit bago tuluyang makatawid ang huling bata, ay umugong ng napakalakas ang bundok. At sa isang iglap ay bumagsak ang napakalaking bahagi nito patungo sa ilog. Nagsigawan ang mga tao. Napakalaking alon ng putik, bato at troso ang rumagasa pababa. "Takbo!" sigaw ni Mang Sidor. Mabilis na hinila ng mga lalaki ang mga bata patungo sa mataas na bahagi ng baryo. Ngunit si Diego ay naiwan sa gitna ng baha. Nadulas siya sa malakas na agos at mabilis na inanod palayo. "Diego!" sigaw ng mga tao. Piliting kumapit ng binata sa lumulutang na troso, ngunit masyadong malakas ang tubig. At sa harapan niya ay mabilis nang papalapit ang rumaragasang putik at malalaking bato mula sa bundok. Nanlaki ang kaniyang mga mata. Hindi na siya makakatakas. Ngunit biglang may malaking katawan na sumalpok sa kanya mula sa gilid. Si Banak. Mabilis nitong itinulak si Diego patungo sa mababaw na bahagi ng ilog. "Banak!" sigaw ng binata. Ngunit hindi na nakaiwas ang dambuhalang buhaya sa rumaragasang pagguho. Tinamaan ito ng malalaking bato at troso habang nilalamon ng rumaragasang putik ang bahagi ng ilog. Umaling-aungaw ang napakalakas na ugong sa buong San Ismo. Napatigil ang lahat at sa gitna ng maputik na rumaragasang tubig ay unti-unting nawala sa paningin nila ang dambuhalang tagapagtanggol ng Ilog Maharlika.
Tahimik na napaluhod si Diego sa pampang habang bumubuhos ang ulan sa kaniyang mukha. Banak. Mahinang bulong niya. Walang sumagot. Tanging rumaragas ang baha lamang ang maririnig sa paligid. At sa gabing iyon ay naniwala ang buong baryo na tuluyan nang nawala ang buhayang minsang kinatakutan, ngunit kalaunay nagligtas sa kanilang lahat. 3 araw na walang tigil ang ulan matapos ang malaking pagguho ng bundok sa San Ismo. Halos kalahati ng baryo ang natabunan ng putik at bato. Maraming puno ang nabuwal at tuluyang nagbago ang daloy ng Ilog Maharlika. Ngunit sa kabila ng matinding pinsala ay nanatiling buhay ang mga tao ng San Ismo. Walang batang nalunod, walang pamilyang tuluyang nawala, at alam ng lahat kung sino ang dahilan nito. Tahimik na nakaupo si Diego sa gilid ng ilog habang pinagmamasdan ang rumaragasang tubig. Simula nang tangayin si Banak ng pagguho, ay hindi na muling nakita ang dambuhalang buhaya. Araw-araw ay bumabalik siya sa pampang sa pag-asang muli niya itong masisilayan. Ngunit puro alon lamang ng ilog ang sumasalubong sa kanya. Lumapit si Mang Sidor at tahimik na naupo sa tabi ng binata. Mukha nang mas matanda ang lalaki ngayon. Ang dating matapang at mabagsik na mga ngaso ay tila naging tahimik matapos ang lahat ng nangyari. Hindi ko akalaing darating ang araw na ipagdadasal ko ang kaligtasan ng isang buhaya, mahina niyang sabi. Bahagyang ngumiti si Diego, ngunit nanatiling mabigat ang kaniyang dibdib. Pakiramdam ko buhay pa siya. Tahimik na napatingin si Mang Sidor sa ilog. Kung buhay man siya, sana matagpuan niya ang payapang lugar na nararapat para sa kanya. Lumipas ang mga linggo at unti-unting bumangon muli ang San Ismo. Nagtulungan ang buong baryo upang muling maitayo ang mga nasirang bahay. Gumawa sila ng bagong tulay at nagtanim muli ng mga pananim sa mga bahaging hindi tinabunan ng putik. Ngunit may isang bagay na nagbago sa baryo magpakailanman. Hindi na nila tiningnan ang ilog bilang lugar ng takot. Sa halip ay itinuring nila itong tahanan ng isang tagapagtanggol. Maging ang mga bata sa baryo ay lumaking dala ang kwento ni Banak. Tuwing gabi ay ikinukwento ng matatanda kung paano iniligtas ng dambuhalang buhaya ang San Ismo mula sa baha, apoy at kamatayan. At sa unang pagkakataon, matapos ang napakaraming taon, ay nawala ang galit sa puso ni Mang Sidor. Isang umaga ay nagpasya siyang puntahan ang kuweba sa hilagang bahagi ng ilog kasama si Diego. Tahimik ang paligid habang naglalayag sila sa ilalim ng mahinang sikat ng araw. Pagdating nila sa kuweba ay agad nilang napansin ang malaking pagbabago. Wala na roon ang dambuhalang halimaw. Wala na rin ang 3 maliliit na buwaya. Tahimik na napabuntong hininga si Diego. Umalis na sila. Tumango si Mang Sidor. Siguro'y hinayaan silang mabuhay ni Banak. Dahan-dahang inilabas ng matanda ang lumang kwintas ni Elias. Matagal niya iyong hinawakan bago maingat na inilapag sa loob ng kuweba.
Patawarin mo ako, anak, mahinang bulong niya. Tahimik na yumuko si Diego bilang paggalang. Paglabas nila ng kuweba ay napansin nilang tila mas payapa na ang ilog kaysa dati. Mabagal na umaagos ang tubig habang marahang hinihipan ng hangin ang mga puno sa paligid. At sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, ay tila gumaan ang pakiramdam ng buong kagubatan. Lumipas pa ang maraming buwan. Unti-unting naging alamat sa karatig bayan ang kwento tungkol sa dambuhalang buhaya ng Maharlika. May mga taong hindi naniniwala rito. May ilan namang nagsasabing katang-isip lamang ang lahat. Ngunit para sa mga taga-San Ismo, alam nila ang katotohanan. Dahil nakita nila mismo kung paano isinugal ni Banak ang sariling buhay upang iligtas sila. Isang gabi habang tahimik na nakaupo si Diego sa pampang ng ilog, ay may narinig siyang mahinang pag-alon sa tubig. Napalingon siya. At sa gitna ng maliwanag na buwan, ay may nakita siyang malaking anino na dahan-dahang lumulutang sa malayo. Napatayo siya. Saglit na tumama ang liwanag ng buwan sa makapal nitong likod na puno ng peklat. Bahagyang nanlaki ang kaniyang mga mata. Banak! Tahimik na nakatingin sa kanya ang dambuhalang buhaya mula sa gitna ng ilog. Hindi ito lumalapit, hindi rin ito umaalis. Parang nais lamang nitong tiyakin na ligtas ang baryo. Unti-unting napangiti si Diego habang namumuo ang luha sa kaniyang mata. Salamat. Maya-maya'y marahang lumubog muli sa tubig ang dambuhalang tagapagtanggol at tuluyan itong nawala sa ilalim ng tahimik na alon ng ilog Maharlika. Mula noon ay wala na muling nakakita kay Banak. Ngunit tuwing malakas ang ulan at rumaragasa ang tubig sa ilog, may mga taga-San Ismo na nagsasabing may malaking aninong nagbabantay pa rin sa kailaliman ng Maharlika. Isang nilalang na minsang tinawag nilang Halimaw. Ngunit kalaunay naging bayani ng kanilang baryo. At sa paglipas ng panahon, ang kwento ni Banak ay naging isang alamat na hindi kailanman malilimutan ng mga tao ng San Ismo. Wakas.